Mga kaibigan, may good news para sa lahat. Kung gusto nyo nga makabasa ng mga balita tungkol sa Mindanao, wala nang iba kundi ang Mindanao Examiner newspaper. Mindanao ang sirkulasyon, Mindanao ang balita. Ang Mindanao Examiner sa Basilan, Sulu at Zamboanga. Gumawa na rin ito ng mga independent films at ABP, audiovisual presentation, at may photography at video services pa. Bisitahin po natin ang kanilang website sa MindanaoExaminer.com o tumawag sa 9925480. Marami pong salamat. Kaya natin to. Hi, hello. Howdy, howdy. Magandang hapon po sa inyong lahat mga kaibigan. Kumusta po kayo sa mga oras na ito? At naman po tayo sa ating palatuntunan ang Radio Mindanao. Sumasa sa inyo po mula Lunes hanggang Biyernes. Alas 2 hanggang alas 3 ng hapon. Dito po yan sa himpilang The Best, The Leader, The Power, RPN Digital X. As usual mga kaibigan, ito po ang inyong lingkod. Naglingkod nga wala matindog. Abdel Diza. And ginalungkot po natin hindi pa dumating ang ating anchor man na si Alessandro. Ay busy pa. Hindi siguro naubos yung kanyang binibentang tamband. But anyway, ano pa man ay binabati namin kayo ng magandang hapon. Medyo magkulumlim ang panahon mga kaibigan. And umaambon doon sa nakita po natin dyan sa bulupundukin ng Zamboanga. Umulan dito sa Zamboanga, hindi pa rin sabagay magkulumlim ang panahon na rin. Ano mang ginagawa ninyo sa mga oras na ito? O nandiyan kayo sa inyong mga bahay, nandiyan sa mga opisina, o nandiyan sa inyong mga sasakyan, ay binabati namin kayo ng magandang hapon po sa inyong lahat. Kamusta po kayo? Naway nasa mabuti po tayong kalagayan. Malakas ang katawan. Madyong-madyo. Sa atong mga inday, mga katalagahan po natin ay hubag pa rin. Binabati po natin maayong hapon ang atong mga kaigsunan, ang atong mga kaparintihan diyan sa Zamboanga, Sibugay Province. Kamusta man mo? Naalang gihapon ka mo diha. Inaad nga sige lang gihapon tang nagpaminaw sa atong talumanon kinaadlaw mula gikan sa alas 2 hangtod sa alas 3 sa kahaponon. Makabibihag ang kahaponon mga kaigsunan. Nangyapunta sa maayong panlawan, sa maayong panghuna-una, sa maayong pangisip. Wala na lang diha sa mga drug addict. Kaya ka na sila, wala na sila na sa maayong panghuna-una, wala na sa maayong pangisip. Siyempre, Zamboanga del Sur. Siyempre, pati Zamboanga del Norte, Zamboanga Sibugay. Diyan sa Pagadian City mga kaibigan. Sa Kuta Bato. Nakikinig sa atin yung taga ARMM. Kalasog-lasog na naman yung dyaryo namin. Ni rape. At sa iba pang bahagi ng Mindanao sa Davao Region.
Kami nakikinig sa atin niya sa Samal, Talikod Island. At syempre sa Sabah, Malaysia. Good afternoon kay Governor Toto Tan. Sir, good afternoon. Daming proyekto ni Governor Toto Tan. Mabuti pa tong si Governor Toto Tan. Lagi tayo may balita sa Sulu. Mga peace and development projects. Yung mga ibang gobernador, wala tayong marinig. Dalawa lang yata, si Governor Toto Tan palagi lumalabas at itong si Governor Mujib Hataman ng Autonomous Region in Muslim Mindanao. Welcome mga kaibigan sa ating programa. Ito po ang inyong lingkod, Alozinto. Nagsasabing isang malamig na hapon pero mainit pa rin sa studio. Ay, napakinggan natin mga kaibigan yung pagdinig ng impeachment complaint laban dito kay Pangulong Rodrigo Duterte. Na itong mismong si Gary Alejano, yung representative ng Magdalo Party List. Nagmukhang tanga tong si Gary Alejano. Pinagtutulungan na siya eh. Hindi siya pinagtutulungan. Sinasabi lang sa kanya yung house rules. Lahat pala ng lahat nung nasa reklamo nitong si Alejano, mga kaibigan, base sa hearsay. Yung mga newspaper clippings. Grabe. Meron pa siyang akusasyon na yung tungkol sa patayan sa Davao daw nung mayor pa si mayor itong si Pangulong Rodrigo Duterte. As pagdating sa huli ng reklamo, nakalagay doon, meron siyang annotation, C. Rappler Report. Yung kanyang ebidensya, yung clippings ng galing sa isang news website. My goodness. Anong klaseng mambabatas tong si Alejano? Meron bang ganyan mga kaibigan? Sinasabi sa kanya, do you have any personal knowledge of these killings that you're saying? These 8,000 killings, 9,000 killings, and killings in Davao City. Sabi pa ni Alejano mga kaibigan, yes, this is from authentic sources. These are authentic from authentic sources, but I have not authenticated them. Pinabase na doon kay Matubato, kay Las Cañas. Las Cañas. Grabe. Gulat ako, wala man lang wala bang nagturo man lang dito kay Congressman Gary Alejano. Tapos sabi niya, evidence will come later after this blah blah blah. Nako, talagang nagkasabit-sabit si Alejano mga kaibigan. Paninira yan perjury dyan, di ba? Kaya nga, may plano ngayon ng mga ibang mambabatas sa sampahan to ng reklamo sa Ethics Committee. Dahil lahat ng sinabi niya, nako, it will not hold water mga kaibigan. Nung nabasura na, sinisi niya pa yung mga congressman na nakaupo doon sa pandinig nitong impeachment complaint niya. Itong complaint ni Alejano talagang walang patutuguhan at mabuti nga lang at pinatos pa ng komitiba, di ba? Nung nabasura mga kaibigan, ako galit na galit si Alejano. Galit na galit at idudulog daw niya sa International Court of Justice. Believable. Ba't hindi mo nila kaya idulog sa sa korte ng New People's Army? Kangaroo Court. Kangaroo Court. Tapos hindi naman Kangaroo Court yun. Kangaroo Court. Korte talaga ng ng revolutionary government ng NPA. Tapos itong si Trillanes, nako, isa pa rin ang gagalaiti, ang bruha. Sabi pa ni Trillanes, we will bring this to the proper forum that where we can get results. Nako. Tinanong naman siya ng mga reporter, saan itong mga proper forum? Sagot niya, basta antay na lang nila. Kaluoy, sus Ginoo, dako baba, uy.
Ay, nako mga kaibigan, nakakatawa talaga. Talagang dismayado. Pati yung mga radio at television network na nagko-cover nung impeachment proceeding, nako. Ang ginawa nila, pinutula lamang nila. Doon na lang sila sa Senate inquiry dito sa MRT. Itong mga train dyan sa Metro Manila, Metro Rail Transit System. Doon na lang nila ginugol yung kanilang oras. Ako. Kengkoy talaga tong si Alejano, mga kaibigan. Ay, nako, galit na galit. Pati yung meron daw si Pangulong Duterte na more than 2 billion in the banks. Kino-quote naman niya sa kanyang reklamo. Ito naman si Antonio Trillanes, nakasama niya rin sa Magdalo. Paano mo i-quote yung isang tao na magkakampi kayo, nakalaban ninyo ang Pangulo? My goodness, anong mga tako meron to, kay grabe. Hey! Tapos balak pang tumakbo Senador Siliha. Anak, grabe. Ay, matulog na lang ako. Yan ang nagagawa ng chismis. Oo, kaya nga tinawag ni Pangulong Duterte na kalokohan lamang, kaya nabasura yung impeachment complaint, mga kaibigan. Sabi pa ni Pangulong Duterte, nagtataka siya kung ano pa ang gusto ng mga kritiko. Ilang beses siyang inimbestigahan hinggil dito sa Davao Death Squad, yung DDS. Sabi pa ni Pangulong Duterte na imbestigahan na siya noon ng Commission on Human Rights sa pangunguna nung talagang tumitira sa kanyang si Laila de Lima, na may mga lover boys. At nung siya ay naging Department of Justice Secretary at nung naging senadora. At sabi pa ni Tatay Digong, mga kaibigan, marami lang ang gustong sumakay ng paulit-ulit sa isip, pero wala naman sa kanyang karakter ang magpapatay ng walang kalaban-laban. Lalo na kung mga bata o minor de edad, nako. Sabi pa nito, malaya naman si Alejano na ituloy yung kanyang balak na dalhin sa International Criminal Court yung kanyang yung kanyang reklamo. Talaga tong si Alejano. Do you think, mga kaibigan, papatusin ng ICC etong kanyang reklamo, impeachment? Ako po, sa Kongreso yan. Ba't mo dadala sa ICC? Paano kaya naging congressman to? Ang alam ko, yung huling sinabi ng mga medical experts, yung utak ng tao, dalawa, left and right. Pero may mga ibang tao, kulang, isa lang. Ay, nako, mga kaibigan, grabe. Anyway, tignan na lang natin. At wala na tayong magagawa dyan. Tapos, ito pang isang newspaper. Newspaper. Pero ka Abdel Disa, newspaper at salt. Imagine tumaas daw yung salin ni Pangulong Aquino na 3 milyon sa loob ng 6 na buwan. Talagang sensationalism ang report, di ba? Itong report ng Philippine Daily Inquirer. Tumaas daw. Bakit? Pag nagtatrabaho ka ba, hindi pa pwedeng tumaas yung assets mo? Meron kang sweldo, may mga negosyo ka lang na mawalang kinikita. Kaya ang tanong ng mga netizens sa Facebook ng Philippine Daily Inquirer, bakit? Yung kinita ba ng Inquirer at ng Dunkin Donuts na silang may-ari sa loob ng 3-6 na buwan, inilabas ba nila? Wala. Di ba? Itong si Pangulong Duterte parang puno yung punong hitik sa bunga. Di ba? Daming nanunungkit. Oo, hindi nanunungkit. Marami nagbabato. Binabato yung bunga para malaglag. Ganyan. Magpasalamat nga tayo dahil meron tayong Pangulong Rodrigo Duterte na merong bayag na labanan itong korupsyon sa pamahalaan, labanan itong droga. Kita nyo naman, ang dami-daming proyekto. Ngayon, mga kaibigan, lahat ng matatanda may natatanggap na salapi mula sa Pangulong Duterte. Pag ikaw ay umabot ng 100 taon, meron kang 50,000. Ibibigay sa iyo ng pamahalaan. Ako, laking tulong nun. Pag ikaw naman ay 90 anyos, meron ka ring matatanggap. 80 anyos, may matatanggap ka pa rin. Di ba? Napakalaki ng pagbabago.
Yung salapingan pamahalaan ngayon, yung kaban ng bayan, napupunta sa dapat puntahan. Hindi katulad ng panahon nitong si Aquino. Hindi katulad ng panahon nitong si Gloria Arroyo. Naku po, grabe. Yung PDAF, yung DAP, lahat. Ngayon kay Pangulong Duterte, ang hinihingi lamang ni Tatay Digong, mga kaibigan, tulong. Yung tulong upang maayos ang takbo ng pamahalaan. Ngayon, bawas yung kriminalidad sa ating bansa. Bawas yung nakawan, bawas yung patayan, nawala yung tanimbala dyan sa hinayupak na Ninoy Aquino International Airport. Dati pati matanda, my goodness, tinataniman ng bala para makapag-extort ng mga hayop na mga magnanakaw dyan sa airport. Ngayon, nawala yan eh. Diba? Sabi ni Pangulong Duterte, pag may nagtanim ng bala dyan, ipapakain ko sa inyo yung bala. Tatanggalin ko pa kayong lahat sa trabaho. Di natigil. Ayan ang sasabi nating pagbabago. Yan ang kailangan natin. Maganda, mga kaigsunon, di ba? So, noon sa manan sila diha sa kuhan, tagaon ta nilag panahon, tagaon ta nilag chance ba ang atong presidente kay ato pang lantaw, no? Kini nga atong presidente karon mga kaigsunan, wala na ginahuna-huna o para sa atong para sa mga katawhan nga mo lambo ba? Matod pa nga ingon sila makamasa ba siya ba, di ba? Nga ang iyang tumong, ang iyang ginahuna para sa kalambuan, para sa kasensuhan sa mga... ang iyang tumoy? Ang iyang tumong. Tumoy. Basig. Sa maning akong amigo dire ay. Gahian tumoy. Ang iyang tumoy, tumoy na sa man tanaw Katawa mo diha kay lisod kay ning mo katawa mga kaigsunan kay lagi. Dali sa montong matiguang ana, di ba? So para gina sa katawhan mga kaigsunan ang ginabuhat sa atong presidente karon. Muadto na siya abroad. Pag-ulian na mga kaigsunan, daghang mga pledges ang iyang madala mga kaigsunan para lang diri sa katawan sa Pilipinas. Unya na di ta kasabot bitaw, no? Kinalabing usahay nabanggit to ganina ni Al nga kining ang mangga bitaw, ang puno daw nga og daghang bunga, daghang kay maibog, daghang kaayong mangkuan mukuha na mangawat, daghang mulabay aron mahulog ang mga bunga ana. Namo nang pagkitabo karon mga kaigsunan, tinuod din ang mga istorya ana ba kanang mga istorya sa mga tiguang sa una. So mao na siya karon na daghan kay mga kaso nga gikuan siya, gilabay siya mga kaigsunan. Pero kana mga istorya lang, mga dili ba tinuod, di ba? Og pananglit nga tinuod nga mga istorya ana, pero mas maayo nga kaigsunan kay lagi mo mahunong ng mga anomalya, mahunong ng mga unsa-unsang ginabuhat sa mga nagtrabaho sa gobyerno na daw pribado man o unsa man. Mao nang yang tumong karon, di ba? So wala ngay kinahanglan tagaan yun nato panahon chance kay unong katuig pa na siya mo serbisyo sa ito, unong 5 katuig na mo serbisyo sa ito mga kaigsunan. Tanaw na ito mga kaigsunan og asa gyud paingon ang atong Pilipinas aron mo lambo ang atong Pilipinas, di ba? Mo nagani na mga kaigsunan murag mga kriminalidad din sa atong nasod, murag hinahinay na kawala mga kaigsunan. Napa may mga gamit pero dili para sa una. Sobra kayo mga naay magkawatan na ay mga unsa ni na ay matubas na tagaog mandarambong na ay itong mga taong naarang kapong ko pero kwartang maubos sila pero karon nasakpan na sila mga kaigsunan, nahibaw-an na ang tanan nga ginabuhat sa mga tao nga ambot. Asa na sila, naunsa na sila nga nung ninana man na sila, nawala ng ilang mga prinsipyo, basta mga gidalag kwarta, hala, sige, wala gunahuna sa kaugmaon. Maon nila, kaugmaon silang pamilya, kaugnaon silang mga kining, unsa ni, silang mga igsoon, silang mga parente. Ang gunahuna nila, karon unsay makaon, unsay makuha. Diba? So, pasalamat na mga igsunan nga na atay presidente nga mulaban dyan sa atua. Diba? So, mauna kaigsunan na kita maminaw gyud mga mga balita, maminaw tag mga balita na sa TV, tanaw tag TV, maminaw tag sa radyo aron masayod ta unsay mga kalihukan din sa atong nasod ug sa tibuok kalibutan mga kaigsunan kay ang taong kining naay kasayuran
dili malimbungan sa ubang tao nga sige ana nga tampis kay lang mga dila tampis kay mga laway mga kaigsunan abi nimo kinsa nga mo istorya pero puro dahil binutbot puro dahil itong pangortas tuwa di ba so mas may tingali nga paminaw mo radyo ang paminaw nato kining radyo kining RPND Triple X dinhi sa atong tulumanon nga radyo Mindanao di ba nya giayo nga mong signal mga kaigsunan kay gibutangan ng mga steel aron nga stereo ang gawas sa among signal diha sa gawas di ba kung sa may atong ginabuhat karon diha lang ganin sa hulong mga kaigsunan pastilan ang atong suporta ang atong gobernador diha nga si Governor Toto Tan di ba daghan kayo sa mga proyekto ang atong nasayran katong sa kadlo mga igsunan na sila planong himuan og mga kining unsa ni himuag mga tindahan ang mga katawhan diyan sa sulo aron nga lami ang ilan na sila pwesto dili nga asa-asa lang ang ilang mga paninda di ba og himuan pug mga eskwelahan ang atong mga kababayan diyan sa mga kabataan nila aron dili mahimo ignorante pawala sa ubang liha nga in taon naman in taon unsa ni na ay grade na ay grado pero lahi man ang pulang iski kuanan lahi man ang ilang naibahuan puro man pangurakot puro man panlinlang di ba so mao na mga kaigsunan na atong nang kuanon atong gining gobernador nato diyan sa Sulu nga pastilan guwapo kaya ang ilang mga proyekto diya unya mong suporta jud na siya sa atong presidente ilabi na gyud kining droga di ba ilabi na gyud kanang droga gusto ganin niya mahimuon kining ang Sulu nga drug free mga kaigsunan di ba mao nang makadaon sa atong mga katawan makadaon sa atong mga kabataan diyan ang droga di ba? So, pasalamat gihapon ta sa atong presidente nga inana na siya, bisag sinultihan ng inana pero nasayod ta ang iyang tumong para jud na sa katawhan para sa mga mamayang Pilipino aron nga kita di tama unsa ni walay magutom ba, di ba? O aron ang tanan nga dili nga magpasagad lang o ang ubang po diha nga dili nga malimbungan di ba so tanaw na daghan na kay nasikop daghan na po nangamatay unsa man katong mga namatay katong mga nangamatay ay sila lang gihapon to sila lang gihapon to ilang gipatay ang ilang makauban aron dili na mo mukanta aron dili na magkaraoke mao nang mga kaigsunan di ba ay lang gipatay di ba naasa mo ko yan ay presidente nga pag-ingon na nga patyon tamong tanan ala sige patyon na sila diha kay umuban madakpan mo sukol mabod ang uban pod sila ra gihapon siyempre mahadlok man putog uban og itudlo siya nga ala ato na silang patyon kay lagi tudlo mo po sila, kanta mo na. Kisa may magkauban ni mo dong. Si Kuan, si ini, ana. So, before nga makasulti, before nga unsa ni? Before nga mo makatugan, mukanta, diya silang karaoke, di ba? Ay, patyo na lang na, aron nga, muhilom na lang, di ba? Aron nga maluwas, pero ang ginawag sa sahay nga, dili subot nga, kining malapastangan ang katungod sa usang isig katao mao nang nahitabo mga kaigsunan so mao nang atong pasabot nga bisan unsaon nimo nga pagpaayo nimo daghan lang gyapon ang mukontra daghan lang gyapon kisa man tong mga mukontra kadtong mga sayo data kisa tong mga mukontra di ba gusto lang nila usahay pasikat gusto lang usahay pud nga sila mahistoryan maiskutan sa radyo sa TV sa mga talaan nato di ba unsa pa sa mga newspaper nato mao na mga kaigsunan aron maistoryahan po sila pasikat ng uban pero walang sila nasayod naaray mga kaso po nga plastar sila ilang atubangon na mga kaigsunan kay lagi ang uban niya paninira mao na nga di na sila pwede tanaw na gud si Kuan kinsa ni si Dilema
kusog kayo sila nga pero naadoy sila yung kawit nga sa likod nga ginataguan. Karon unsa man? Awa na. Abot usaw na kana niya basig makagawas pa na siya o makakuha pa man ang kaso niya o unsa ba? Pero hinaot lang po yung tayo nga og tinuod man di preso o dili man tinuod tong mga gisampa siya o di gawas, di ba? So mao na kay suna at least diya sa panahon sa atong presidente si Tatay Digong nahibawan ang tanan mga unsa mga ginabuhat unsa mga pangawat niya ganahan galingkod mo abot ng kwarta sila mga kaigsunan, di ba? Ug ang kining mga kriminalidad nato murag mius-us na gamay, no? Dili na kay sa una nga hala patay dito, di ba? Ug kanang mga nangamatay nga mga drug addict mga kaigsunan ang mga operation sa atong mga pulis, di ba? Dili po nga alangan nga ang pulis dili na hintaw mo sukol, dili na hintaw magpabangga na lang sa bala. Unhan man sila kay naman po na yung armas, di ba? Unya katong pong mga ubang nga nangamatay na lang nga wa may baoy kinsa ang maunang iyon nilang judicial killing ay sila ra na mga kaigsunan, di ba? Sila ra na kay lagi mato pa ang istorya na ko ganina nga ikaw may bawaan ka, di ba? Ay imo nang tao courier na nimo imo nang eran imo nang suguon sa inana pagkahuman nga nasakpan. Siyempre before nga makaistorya na siya ay patyo na lang siya mas may pang likwidahan na sila kay delikado na sila tugan in taon na mga matay tantanan. Okay mga kaigsyonan basig wa mo na sayod asa mo naminaw. Mga kaibigan, may good news para sa lahat. Kung gusto niyo nga makabasa ng mga balita tungkol sa Mindanao, wala nang iba kundi ang Mindanao Examiner newspaper. Mindanao ang sirkulasyon, Mindanao ang balita. Ang Mindanao Examiner sa Basilan, Sulu at Zamboanga. Gumawa na rin ito ng mga independent films at ABP, audiovisual presentation at may photography at video services pa. Bisitahin po natin ang kanilang website sa MindanaoExaminer.com o tumawag sa 9925480. Marami pong salamat. Kaya natin to. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda Triple X Zamboanga. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Bueno mga kaibigan, ang oras na ito, alas 2:30. Kamalagyan po namin sa atong tulumanon, ang Radio Mindanao. Alright mga kaibigan, ito pa rin si Alacinto. Kasama natin si Abdel Diza, ang anchorman ng Radyo Mindanao. Kung gusto niyo magpa-advertise sa Radyo Mindanao, hanapin niyo lamang mga kaibigan si Abdel Diza. Meron siyang opisina dyan sa Mindanao Examiner Regional Newspaper. Ang sponsors, isa sa mga sponsors ng Mindanao Examiner ng Radyo Mindanao. Available na mga kabigan ang inyong paboritong pahayagan ng Mindanao Examiner Regional Newspaper. Maganda yung kanilang banner ngayon, no? Ganda ng litrato, Amerikano, sama ng tingin, no? Sundalo. Sa ibabaw ng barko. Nakalagay title nito, US Sounds Terror Alarm in Philippines. Tapos yung headline nila, New Jihadist Group Behind Quiapo Bombings. Ito na nga ba sinasabi natin yung isa pang headline, Feline Dines from Barracuda Mill in Zamboanga City. Zulu renews strong support to Duterte's anti-drug campaign. Bida rito si Governor Toto. Sabi ko sa inyo mga kaibigan, talagang masipag. Yung Zulu Provincial Government mga kaibigan has renewed its strong support to President Duterte's campaign against illegal drugs in an effort to make the province drug-free. Maganda to Alam nyo, maraming suportang ibinibigay itong si Governor Toto Tan. Lalo-lalo na yung nung mga naunang nakalipas na administrasyon, yung tatay niya, si Governor Sakurtan. Ganun din, ang laki ng suporta sa PNP. Talagang matindi para mapagtibay yung kampanya.
at programa ng Philippine National Police dyan sa lalawigan ng Sulu. Hindi lamang yung PNP, pati na rin yung Armed Forces of the Philippines, yung Department of Justice, yung National Bureau of Investigation, yung CIDG. Actually, nung panahon ni Governor Sakurtan, nagbigay siya ng mga opisina para sa NBI, sa CIDG, at sa lahat, pati sa civil service. At si Governor Sakurtan din, mga kaibigan, ang nagdala ng PRC examinations dyan sa lalawigan ng Sulu, sa mga teachers, sa mga magpupulis, sa lahat ng may kadalaman sa board. Board examination, dinala ni Governor Sakurtan para yung mga tausog, yung mga professionals, hindi na pupunta ng Zamboanga City, Pagadian ba o kung saan upang mag-take nitong board examination. So nakatipid sila. Ito ang gusto ni dating Governor Sakurtan. Kaya niya dinala dyan. Siya pa rin ang nagbayad dito sa mga nagre-review, yung mga reviewers from Manila. Kinuha niya from UP. Pinapunta niya ng Sulu upang turuan, upang bigyan ng kakayahan itong mga professionals na makapag-review. At ito, mga kaibigan, itinuloy nung kanyang anak nang magretiro itong si Governor Sakurtan. Si Governor Toto naman, yung kanyang anak, ang nagpatuloy ng magagandang programa nitong si Governor Sakurtan. Napakabait talaga. Pilantropo yan, mga kaibigan. Alam nyo ba na itong si former Sulu Governor Sakurtan kasama ni Pangulong Rodrigo Duterte, nagpunta sa Cambodia, nagpunta sa China, kasama. Kung saan nandoon si Pangulong Duterte, bit-bit lagi nitong si Tatay Digong. Itong si Governor Sakurtan. Laging bit-bit kahit saan magpunta sa labas ng bansa, kasama. Nagpunta sa Middle East, kasama. Nagpunta sa China, kasama. Nagpunta sa Russia, kasama. Minsan nga alam nyo ba, mga kaibigan, pinapunta ni Tatay Digong si dating Governor Sakurtan at yung kanyang anak, yung incumbent governor na si Toto Tan, pinapunta sa Malacanang. Pinatawag ora mismo para lang may kasama si Tatay Digong sa dinner. Wow. Kita niyo, mga kaibigan, kaya maswerte ang mga taga-Sulu. Dahil yung windfall, mga kaibigan, lahat ng suporta ni Tatay Digong ibinibigay sa lalawigan ng Sulu. Kaya nga meron diyang Go Negosyo, di ba? At saka yung town hall meeting with President Duterte in December. So ngayon andiyan na. Nakikita na yung mga pagsisikap nitong si Governor Sakurtan at ni Governor Toto Tan. Kahapon, mga kaibigan, kausap naman natin si Director Amir Mawalil, yung PIO ng Autonomous Region in Muslim Mindanao. At may magandang balita, mga kaibigan, yung Universal Robina Corporation, bumibili ng 10 tonelada ng Robusta coffee beans sa lalawigan ng Sulu. Wow! Sabi pa ni Director Amir Mawalil, ay mismong ang Department of Agrarian Reform sa ARMM ang nagkumpirma nitong purchase order ng Robina, ang Universal Robina Corporation para dito sa coffee beans through sa pamamagitan ng Kandayok Agrarian Reform Communities People's Alliance for Progress Multipurpose Cooperative. Wow! Ganda yan. Nakabase ito, mga kaibigan, sa lalawigan ng Sulu, partikular dyan sa bayan ng Panamaw. Itong kanilang Robusta Coffee, ito yung tinatawag na Sulu Royal Coffee. At ito mismo kinumpirma, mga kaibigan, ni Coffee Princess Kumala Elarto. Siya yung pinuno ng nitong People's Alliance for Progress Multipurpose Cooperative ng DAR. At kinumpirma niya na napakagandang balita dahil yung Universal Robina, isa sa pinakamalaking kumpanya sa ating bansa. Imagine, 10 tonelada ng kape
coffee beans, Robusta. 10 tonelada, 10,000 kilo. Yan din ang itong grupo ni Kumala Elardo, mga kaibigan. Ang siyang nasa likod nitong Kahawa Sug Royal Coffee at yung Kahawa Kubing Royal Coffee. Sarap yan, kahawa. Ito mas masarap itong Kahawa Kubing Royal Coffee kasi ito yung civet coffee. Ito yung mga coffee beans na kinain ng mga alamid. Yung mga pusa sa gubat, yung malalaking pusa, alamid, civet. Tapos pag kinain nila yan, dinidispose din nila. So kinukuha naman ng magsasaka yung galing sa dumi nitong pusa, itong pusang gubat, at hinuhugasan, nililinis, at ito ang ginagawang kape. Napakamahal niya, mga kaibigan, sa ibang bansa. Pero ang Sulu, ang Marami ba yan sa Sulu? Marami. Yung kinakain ng mga alamid, ang tawag dito, yung mga alamid. Yung mga civet. Kaya napakagandang balita to, sabi ni Direktor Amir Mawalil, dahil mahaba pala ang proseso, mga kaibigan, itong kape, itong Sulu Royal Coffee. Dahil maraming proseso pala to, hindi basta-basta pipitasin mo sa puno at patutuyuin mo, hindi. Galing mismo sa kabundukan to, doon pinoproseso, binababad sa tubig bago tinatanggalan ng balat at bibilad uli, and then eto na, saka nagigilingin. Pero yung coffee beans ng Sulu hindi to basta berde. Ang kinukuha yung ripe, yung hinog, yung kulay pula. Kaya napakaganda. Imagine bumili ng 10 tonelada ng Robusta coffee beans ang Universal Robina Corporation. At ito ay bahagi pa rin, mga kaibigan, ng Go Negosyo ni Pangulong Duterte para sa lalawigan ng Sulu. At siyempre sa pagsisikap na rin ng Department of Agrarian Reform sa ARMM under kay Governor Mujib Hataman. Ang daming proyekto ni Governor Hataman. Yan ang maganda. Kaya tinutuloy ni Governor Hataman ang matuwid na daan, ang reforma sa ARMM. So, napakagandang balita galing kay Director Amir Mawalil ng Bureau of Public Information. At speaking of ARMM pa rin, ni-raid, mga kaibigan, ng mga militar at pulisya sa Lanao del Sur itong isang hideout ng Maute Group. Ito yung mga jihadis, yung mga militant na konektado, mga kaibigan, sa Islamic State. Ayon pa sa pahayag ni Major General Arnel de la Vega, ang commander ng 6th Infantry Division, ay 11 mga militants ang nadakip. Nasurpresa daw. Nilusob nila yung isang bahay na kung saan ay naroon tong mga militante, itong mga jihadist ng Maute Group. Nakagulantang, at kaya hindi na nakapanlaban. At nabawi. Ang daming armas na nabawi. Grabe. Merong nakuwang isang 60mm mortar, isang M60 machine gun, wow. Isang Barrett sniper rifle, isang P40 rocket-propelled grenade, isang M14, M16, isang Garand rifle at isang carbine. Wow, mga bala. Imagine, meron silang machine gun, M60, ha? Oo. May Barrett pa sila. Di ba yung bala ng Barrett parang... malaki, 50 caliber. 50 caliber. Kaya pala pag tumamas taon, warat. Tsaka malayo inaabot. At kinilala naman, ito'y kinumpirma rin, mga kaibigan, ng Western Mindanao Command. At nakilala yung mga nadakip ng mga militants ng Maute Group. Pakinggan niya, baka meron kayong kakilala o isa sa mga kamag-anak ninyo. Ang mga suspect to, mga kaibigan, dahil hindi pa naman sila napaparusahan. Itong si Abdullah Daos, Nasif Ismael, Gutinggon Alla, Tyro Mamanok, Ekmad Ismail, Alvin Adam, Monib Gutumongan,
Ibrahim Caronan, Khairuddin Ditarongan, Kamsi Lau, at si Gaso Maso Badwa. Sabi pa ni General Galvez na yung hideout pala, mga kaibigan, dyan ginagawa yung pagpaplano sa mga isasagawang pag-atake nitong Maute dyan sa Lanao del Sur. Yung hideout, mga kaibigan, dyan sa Barangay Romagondong, sa bayan ng Marogong. Nako. Sabi pa ni nitong si General Galvez, itong Mautira ay patuloy sa pagkuha ng mga bagong miyembro. Karamihan daw yung mga kabataan. At meron tong koneksyon sa Ansar Khilafa Philippines na nag-ooperate naman dyan sa Soxargen. Nako po. Nung kailan lang, di ba? Nung Sabado lamang, Linggo. Etong si Governor Mujib Hataman, mga kabigan, ng ARMM, humingi ng tulong sa mga ulama o sa mga Islamic scholars at religious leaders upang ma-address itong extremism at terorismo. Especially itong violent influence ng Islamic State. Nagkaroon ng malaking summit, 3 araw to. Nagsimula yata ito ng Biyernes 12. Biyernes, Sabado at nagtapos ng Linggo. Dyan sa Cotabato. At ito'y dinaluhan din, mga kaibigan, ni General Galvez at iba pang mga opisyal ng militar at pulisya at iba pang mga peace advocates at stakeholders, hindi lamang sa ARMM kundi sa ibang bahagi ng Mindanao at ng ating bansa. Sabi pa ni Governor Hataman na itong mga terorista, nako, ginagamit yung mga binabaluktot yung interpretasyon ng Islamic principles upang mapalakas ang kanilang atrocities. Grabe. Nakiusap pa tong si Governor Hataman sa mga ulama na tumulong naman at sa mga religious leaders, sa mga, ano ba tawag dito sa mga nasa mosque? Mga imam. Mga imam. Studs. Studs, yan. Kasi kung alam mo, kung mananatiling tahimik ang mga imam, sa kanila, yung sermon nila mahalaga yan. Ito pinapakinggan, di ba? Pinapakinggan sila. Kaya dapat napakahalaga nito, di ba? Kaya sabi brother nitong si Governor Hataman, we urge our ulama and others that if we are on the right position, we should move to show that what is right. Sabi niya, let us condemn what is wrong. Nako po. Maganda yung ginawa ni Governor Mujib Hataman. Sa kasi Cotabato. sana naman ay pati diyan sa Zamboanga City. Hindi lang sa dapat lahat, pati Region 9, Basilan, Sulu, Tawi-Tawi. Di ba kung saan may Muslim community? Wala lang kasi nag-lead sa mga ulama na yan. Wala lang kasi wala silang parang security. Wala silang walang nag-lead sa kanila. Pero may grand mufti naman eh. Yun na nga. Diba? So, yun na nga. Kaya lang, para bang gobyerno natin sana na Palakasin. Lapitan sila. At may mga, siyempre, kailangan natin ng pondo yan. Kailangan natin ng ganito opisina nila, ganito, ganyan. Walang ibang kundi i-condena or wala nga, tawag nito, magpalaganap sila, bantayan nila yung mga kabataan natin through sa kanilang sermon. Diba yung sana may mga nakausap tayo ng kung mayroon na sanang mula sa gobyerno talagang palakasin ang kanilang organisasyon o association ng mga ulama natin diyan ay maaaring kasi kung minsan mahirap din yan, wala silang ginagawa, may mga pasahod yan, may mga may mga opisina yan sila. Pero sa Sulu, itong si Governor Sakurtan at saka si Governor Tototan, sinusuportahan nila mga ulama doon. Alam niyo ba brother, itong si Governor Sakurtan bumili ng radio station. Bumili ng radio station sa lalawigan ng Sulu, hindi para sa sarili niyang interes, hindi pang politika. Binili niya yung radio station upang ibigay sa mga Muslim religious leaders, sa mga ulama, upang i-discuss doon ang principles, prinsipyo ng Islam. Napakaganda. May nakausap ako dito sa Zamboanga, Imagine, bumili ka mayaman sana, sabi na, ibigyan kami ng radio station dito dyan sa lungsod ng Zamboanga para ma-spread namin yung
yung salita ng Diyos, Oo. lalo na makontra natin yung mga extremism, Oo. terrorism na labag sa utos ni Allah yan. Oh, mabuti pa yung ating programa, yung Radyo Mindanao. Meron tayong ini-sponsora na Islamic program, yung sa Bilal, every natin Friday, yan sa mga kanila. kaibigan. Tama yan. Alam niyo, mga kaibigan, kami lamang ang nag-i-sponsor nito. Walang ibang istasyon ng himpilan ng radyo o television sa buong Western Mindanao o maaaring sa iba pang bahagi ng katimugan ng gumagawa nito dahil gusto naming i-propagate ang Islam kasi ang Islam is peace. It's a religion of peace. Di ba? Tama yan. Kaya nga, kung mayroon lang sila tulad ni Governor diyan sa Sulu, no? Governor Tututan, talagang sinusuportahan niya ang mga ulama dyan, mga imams dyan. Dahil pinapakinggan po ng mga tao yung sermon, yung sinasabi ng ustad, sinasabi ng ulama na kung huwag masama itong dinadivert ninyong mga salita ng Diyos na hindi yan, may mga kasunod yan. Yung iba naman kasi kinakat short nila yung Yung diba, shortcut. jihad. Oo. Diba? Para bang nila, kinakat nila yung may sa dulo yan eh. Paano tayo mag-jihad ganito ganyan? So, may mga ustads. Sinong makapagpigil niyan? Sinong makapag-explain niyan? Kundi yung mga ustads, mga ulama, mga imam. So kaya lang sabi na gusto lang namin na mayroong mag-lead sa kanila na ganito ganyan, suportahan sila tulad ng ginawa ni Governor Taututan. Nagkaroon sila ng radio station. Governor dating Governor Abdul Sakurtan, mayroon silang radio station at libre. Ibinigay nila. Ibinigay talaga nila. Yun ang maganda. Ang mga religious leaders na nagpapatakbo ngayon ng radio station pero nagbabayad. Si pa rin, si dating governor. At least may tao na may leader talaga lang ang nagdadala purpose niya. sa kanila. Diba? Siyempre ang security niya, yung ibang kasi pag nasagasaan, wala silang pinipili. At saka kawawa naman yung mga ibang imam siguro Oo, natatakot wala yan. dahil pag may sinabi silang laban sa terorismo binagbabantaan naman sila. Pinagbabantaan sila. Tao lang diba, naman haram yan eh. Diba? Haram yan. So, Hindi mo pwedeng pagbantaan yung imam dahil iba ang pananaw niya sa pananaw mo. Diba? Itong mga kunwari jihadis, ang ganda pa naman ng mga title nila. Jihadis, Khalifa, ano pa. Ganda yan, pero ang ginagawa nila, hindi Labag maganda. sa turo ng Quran. Maganda ang title nila, pero labag. Yung mga abo. Ang ganda ng abo. Yung mga pinapatay nga nila mga civilian, gina-justify nila dahil nakalagay daw sa Quran. Pero ang pagpatay ng inosenteng tao, kasalanan yan. Kaya Allah. Kaya nga, yung in-extort nila yung Quran. Pumatay kayo ng ganito ganyan. But, kinat nila yung bat na yun. Ganito ganyan. May batas tayo. Ganito ganyan. So, yun Katulad ng ginagawa ng ISIS, di ba? Sa Syria at Iraq. Nako po. Ang ganda ng mga title ng pangalan ng nila. ISIS. Islamic State, pero ginamit nila yung Islamic. Barbarism, brutal, di ba? Brutalism yung ginagawa nila. So, yun na nga. Kaya nga, naghihintay lang yung mga... itong mga violent influence ng extremism, talagang nire-reject ng mga ordinaryong, ng mga Muslim na talagang yung wala devout, sa Islam. Wala sa Islam devout Muslims, di ba? Wala sa Islam yan. Wala sa Quran. Wala sa Quran. Sila lang gawa ng ganyan. So, kaya pakinggan nila yung programa natin every Friday, mga every kaibigan, Friday. sa Bilal at makakatulong yan para sa pangkalahatan. Yan ang aming purpose dyan. Kaya nakipag-partner tayo sa ating mga kaibigan dyan sa Bilal upang maihatid ang Islamic, righteous Islamic principles. papasalamat sila sa atin Sabi na, the only radio station, sabi niya, na kayo, sabi na, yung Mindanao Examiner at saka yung radyo, yung programa Radyo ninyo, Mindanao. Radyo Mindanao, ay namin yung Islam. Ito, nais naming sabihin, mga kaibigan, yung Radyo Mindanao, at ito ay patuloy na nasa ere dahil na rin sa tulong ng publiko. Hindi to dahil sa amin, kami lang ang nagsasalita at nagdadaldal dito, pero ito ay pinatatakbo ng publiko. Kung wala yung publiko, wala yung suporta ng publiko sa amin, sa Radyo Mindanao, wala hong Radyo Mindanao.
Di ba? Tama, mga kaibigan. Kaya dagdagan nyo na yung allowance namin. Yan, 2,000 pa rin ako sa supportahan buwan. nyo kami. Magbigay kayo ng ads sa Radyo Mindanao, mga kaibigan. Hanapin nyo lamang si Abdel Disa dyan sa Mindanao Examiner Regional Newspaper. Napakamura lamang. O kaya maaari kayo magpunta sa kanilang website sa MindanaoExaminer.com. Nandoon yung mga advertising rates. Hindi lamang yun. At pati na rin yung mga balita. Mga mahalagang balita. Oo, Diba? tama yan. Tilood na mga kaigsunan, mga kaparintihan nato diyan sa Sibugay, diyan sa Del Sur. Ug wala man tayo na mga kuang-kuang diyan. Suportahan po ng among programa. Diba? Labi na po diyan sa Basilan, mga kaigsunan, diba? Suportahan ninyo ang among programa diri kay lagi gwapo kayo ni mga kaigsunan. Na ay Binisaya, na ay Tagaog, na apoy Minuslim, mga kaigsunan atong istoryahan diri. Unsa lang magod. Ay kining ko'y. Oy, mauna. So mao lang gyapon ang among kuan diyan nga kami mohangi po sa inyo ang pila-pila ra gud sa tabangan lang ninyo ang atong kining atong Programa. Mindanao Examiner o kining atong programa, mga kaigsunan. Wala na tayong oras, brother. Ay, Hindi natin nabati nako. yung mga sponsors natin. Pero maraming salamat sa Punta del Sol at sa La Isla Bonita. Diyan sa Samal Island at Talikod Island sa Davao. At sa Kusog-Tausog Party List kay Governor Toto Tan, Governor Sakurtan at sa Mindanao Examiner sa lahat na rin. Okay, so mga kaigsunan, huwag sabilan mong tadin. Daghang salamat po sa pagsasuporta sa muha. O daghang salamat sa inyo mga kaigsunan. Kanilang gihapon si Abdel, manamilit na o mayong hapon kaninyong tanan. Ito niyo mga kaibigan, namilit na raw siya. Ibig sabihin nun, nagkadikit-dikit na siya. Pilit. Maraming salamat, brother. Maraming salamat mga kaibigan sa pakikinig din niyo sa amin. Sang oras na naman ng lumipas. At napakadali ng oras. Anyway, nais namin pasalamat sa lahat ng mga nakinig sa buong Mindanao. Hanggang sa susunod na bukas mga kaibigan. Maraming salamat sa lahat. Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, Sabah, Malaysia, Zamboanga Peninsula, Davao Region. Ito po ang inyong balingkod, Alazino. Nagsasabing I love you, Mama. Chup chup. Baby, when you walk that way, watch your